Hello, all signs. So, ito po yung reading nyo for September 7, 8, 9, 10, 11, 12 to 13. General messages or general reading only. Pero kahit lumagpas po dun sa mga petsa na binanggit ko, this is timeless reading naman. Kagaya ng lahat po ng readings ko dito. Yan. Kunin nyo lang aning nagre-resonate para sa inyo, ha? Excuse me na lang sa boses ko or kung nauubo ako kasi hindi pa po ako magaling. Yan, guys. Gusto nyo mag-avail ng reading, dumiretso po kayo sa aking official page. Purple tin, may blue check sa kanan. Okay? Yun lang po ang legit. Tsaka yung tin arcana. Yan. At kung di pa po kayo naka-subscribe sa channel ko, sa YT channel ko, puntahan nyo na lang din po yung YT channel ko. Aries. Aries, naku, mukhang magiging busy ka today or this week, ano? By the way, merong Libra energy dito. You have earth signs also. Whether meron kang earth sign sa chart mo, Libra, or yung person na nakakadil mo. Oh. Meron something dito na hindi tama or unfair. Baliktad yung justice card mo eh. Oo, meron ditong ano siya, yung anong tawag dito, hindi favorable for you. Yan. Merong situation wherein hindi favorable for you. It could be an unfair or biased decision. Well, okay, bahala na kayo kasi general messages or general reading to pwedeng tumutungkol sa career nyo, sa love life nyo in general, or yun, in love life. Nabanggit ko na ba yun? Yan. So, nakikita ko lang there is hard work, pagiging busy, pagiging, ano ba tawag dito? Immersed in, dito sa specific na bagay na ito na pinagbubuhusan mo talaga ng yung time, effort, energy this week. No? There's definitely work na kailangan mong tapusin or maybe may mga nirarush ka or tambak ka, very busy, loaded yung week mo, yung schedule mo. Pero nakikita ko is, ang dami mong output dito. Talagang, alam mo yon yung matatapos mo yung gawain mo. Okay. Yes, meron ditong something na pinagbubuhusan mo ng attention, detail. Some of you are artists or yung parang, you're always on the table, drafting, drawing, basta yung ganong klase ng trabaho na parang nakapako ka na doon sa table mo. Nakikita ko rin, pwedeng sunod-sunod na projects to, ang ganda. Pwedeng may malaking project or sunod-sunod na projects para sa inyo. Sunod-sunod na trabaho, tambak, busy. No? Nakikita ko talaga loaded kayo. Siguro wala kayong halos time to socialize, to relax, kasi parang fixated kayo doon sa gusto nyong tapusin. Okay. Nakikita ko dito, yan. Mahihirapan kayong i-manage yung time ninyo sa love life at saka sa career kasi nga masyado kang busy. So, nakikita ko parang hindi mo na kayo magkikita, pwedeng magkakaroon ng tampuhan, issue, or parang hindi mo siya maasikaso or hindi nyo maasikaso muna isa't isa. Wala kasing time eh.
Yun nakikita ko eh. Kaya nga parang meron dito magtatampo kasi parang nasa sacrifice na yung time, yung alam mo tawag dito, yung hindi na naipa-prioritize yung relationship, yung jowa. Parang ganun. Baka tampuhan, ganyan. Hindi mo na magkikita, alam mo yun, wala mo ng date, meron ako na ano na ganun. Oo, na nakikita ko parang dito meron something na ewan ko, parang nung una magulo yung isip, pero eventually magkakaroon din ng clarity. Para kasing nahirapang mamili dito eh. Basta meron lang dito talagang kailangan mong mamili. By the way, lumitaw na yun sa justice tsaka dito. No? So, pwedeng choices. Maybe this week is about choices, decision making, and for sure you cannot keep these two things at the same time na or many things at the same time, parang juggling act. So, possible talaga na may bibitiwan ka rito, may mapabayaan ka, or meron ka talagang i-eliminate, pipiliin. In love life man yan, in career. Okay? Taurus. So, this is for September 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 to 13. Pero kahit lumagpas yung mga petsa na yung timeless to. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa ng video ko, interesado ka sa mga private reading ko. General or love life, ano may tutugma sa inyo? Oops, sorry may alarm. Dali lang, istorbo yung alarm ko. O baka senyales yan. 9 o'clock dito sa ano ko. Pumunog yung alarm. Baka may something about 9 o'clock. Dear, noon ako nakita to, merong dadalaw sa'yo. Sorry naman. Pero more on mumu eh. Naniniwala ba? Yung mga naniniwala lang sa multo Sorry naman. Ako naniniwala ako. Parang merong dumadalaw. Oh, di man, ewan ko kung nananakot, pero pwede namang hindi. Kung kamag-anak mo naman yan, kadugo mo, loved one mo. Baka nag-a-appear sa dreams mo lang. Pero kasing merong presence dito sa bedroom while you're sleeping, no, na maring nagbibigay ng dreams or nightmare sa'yo, kung nakakatakot man yan or hindi. But sometimes, Nine of Swords is also about over-imagination, overthinking. Pwedeng imagination mo. Pero more on nauna Sabi ko nga nauna pakikiramdaman ko. Parang may dumadalaw or dadalaw sa'yo. Kung hindi man sa presence talaga na tinatabihan ka doon, natutulog ka or pwedeng nanaginip ka na doon. Sabi nga nila, kapag nakakita ka daw ng loved one mo in a dream, sabi nila it's happening in real life na that loved one is visiting you. No? Kumbaga on the spot na during the time na napapanaginipan mo siya is nandun siya sa'yo, na binibisita ka niya. Kasi that's the only way daw na maaari silang magpakita or makipag-communicate. Ewan ko kung gaano katotoo yun, no? Wala naman tayong proof dun. Pero naano ko lang yun. Napanood ko rin. Okay. So, yun na nga, meron ditong mga bagay na maaaring ikaka-worry mo, pero yung unang kinwento ko sa'yo, pwedeng may ganun. Okay, overthinking, stress, worrying, sleepless nights about something or about someone. There's a page energy, which is an energy ng young one or someone who is, immature one. Earth sign, air sign, fire. There's good news in terms of business, career, money. Possible na rin to, opportunity So 7 of Wands mo naman, I think maybe may bagay dito na
um, mag, pwedeng mag-back out ka or hindi mo na siguro ipipilit pa, ipaglalaban pa. Okay? May energy ka talaga dito ng kama, bedroom to, bed eh. Bed, window, swords. Sleeping, resting. Maybe something that you are asking for or praying for with the Four of Swords is baka ipagkakaloob sa'yo. And by the way, there is the solution with the Ace of Swords, kaya matatapos na tong mga worrying mo, sleepless nights mo, sa career man yan, sa relationship or love life, no? Kasi general messages to. Oo. May delay with the Hangman. So, nakikita ko, meron ditong something to think about. Pag-isipan ng mabuti, muni-muni. Meron ding time of break, surrender. No, surrendering to the divine timing, or this could also indicate hanging man kasi is spreading about sacrifice eh. Like, literal na ipapaubaya mo kasi wala ka naman talagang literal na magagawa dun sa situation kasi nakatali yung paa mo dun. Suspended eh. So, yan, pwedeng sa relationship dito, pwedeng nakasuspend yung relationship ninyo. Parang hanging in the air, nakabitin sa ere. Parang nakatenga lang. Frozen. Could be na meron kang hinihintay and wala kang magawa dito sa situation yun ni person mo. But to pray, to wait na lang. Pero huwag kang mag-alala kasi anumang conflict problem yan, lilitaw din naman yung truth and masosolve naman yung problem whether sa love life yan or hindi. Okay, mga signs dito, may Pisces, may air, may earth. Gemini, ito yung reading mo, September 7 to 13, pero timeless reading to kahit lumagpas yung mga petsa na yun. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa netong video ko, interesado ka sa private reading. Doon sa pinaka-unang-una bago dumating sa mga signs. General messages, pwedeng tumugma sa love life mo, pwedeng in general, pwedeng in career. Okay? Meron kang Devil card which is Capricorn energy, meron ka ring Leo, pwede ring may Libra, and water. This is, lakas ng energy ng pagiging stuck dito. You have the Two of Swords, the Devil card. Stalemate, unable to move, unable to decide, unable to think, unable to choose with the Two of Swords, no? Meron something dito na ang hirap kumawala rito, pakawalan, bitiwan. Career man ito o love life mo, pagiging undecisive. Alin ang pipiliin? Ano ang gagawin? Matindi ang pagkaka-attach dito sa situation na to or person na to. No, na kahit nahihirapan na with the Ten of Wands, hindi pa rin magawang bitiwan, hindi pa rin magawang pakawalan. No, for some reason, matindi yung attachment, matindi yung dependency. Okay? This is already eating you, controlling you. Kasi si Devil card is anything na inaalaw mo na siya na yung mag-take over sa'yo eh. It could be desire, it could be lust, it could be greed, it could be anything that is toxic, unhealthy, matinding attachment, no? So, it could be a bad toxic relationship or a toxic job kung career yan, na parang, career man to love life, alam mo yun, yung alam mo naman na ang hirap. Ang dami mo na kasing hirap dito, siguro baka yun yung iniisip mo.
no? Ang dami mo nang sinacrifice diyan, dami mo nang ininvest diyan, dami mo nang paghihirap diyan, dami mo nang binuhos diyan na kung ano-ano, emotion man yan, whatever, in love or in career. Kaya siguro ayaw mo. Okay, yes, you are giving in dito sa iyong mga weaknesses because you have reversed strength card. So, instead na gawin mo yung tama, alam mo naman yung tama, alam mo naman yung mali, masama, unhealthy, no? It seems na, alam mo naman, aware ka naman eh. Yun naman yun eh, yung energy ni Devil card. Alam naman natin yun na mali, tama, pero, mali or unhealthy, pero pinipili pa rin nating ma-stuck doon, magstay doon because of ating dependence, weakness, obsession, or whatever, attachment doon sa bagay na yun. So, ito yung energy ng pagiging marupok. Na instead na pigilan mo yung sarili mo, i-contain mo yung sarili mo, i-master mo yung sarili mo, ano yung dapat mong i-tame sa sarili mo, hindi mo ma-tame eh. Hindi mo magawang pigilan eh. Hirap ka eh. Hindi mo magawang makaalis dun. So, in love life man yan yung career, no? Possible na iba dito. May social, oh. O baka may party event, gathering, ano man to, reunion, o celebration. Nakikita ko na may mga pagkikita-kita, date man yan, o friends, family. Four of Cups reversed. Okay, meron ditong something na pwedeng unti-unting nagkakaroon ng interest pagdating dun sa bagay. At first, hindi interesado. At first, nire-reject. Pero ngayon, parang kino-consider na eh. Parang bumabalik na uli yung gana niya, yung interest niya, yung gusto niya dun sa bagay na yun or situation na yun. Okay, na nung una. Pwedeng nung una kasi hindi na-appreciate. Pero ngayon, mas na-appreciate na, mas feel na, mas gusto na. Cancer. General reading, general messages for September 7 to 13, pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na sinabi ko. Panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa nitong video bago yung mga signs kung interesado ka sa private reading ko. General reading, pwedeng mag-resonate sa inyo sa anong part ng buhay nyo, sitwasyon nyo. Kunin nyo lang anong tumutugma. Pwedeng sa love life nyo, career nyo, kung saan nagre-ring a bell. Okay, mayroong Gemini energy, Pisces energy. Meron ding air. Air si Gemini. O may earth, may fire, at saka Pisces. Kita ko major decision to make with the Lover's card, whether ito ay may kinalaman sa career mo or love life mo. Something related about work or love, major decision. Okay, pwedeng iba, this is a decision to cut off. Or it could be something na kailangan mo palang pagdesisyonan, pag-isipan, or i-communicate, like importanteng paghaharap, pakikipag-usap. Pero yung iba dito, pwedeng may kinalaman nga sa sa trabaho ninyo. Yung iba kasi dito parang naghihintay kayo ng sign eh. Pwedeng naghihintay kayo ng sign, napapagod na kayo. No? Kumbaga, inihintay ninyo ang signs or makikipag-usap, magkaroon ng idea, clarity, pakikipag-usap kung itutuloy pa ba, mag-aaksaya ka pa ba ng effort mo rito o puputulin mo na lang ito? No? Magko-continue pa ba or not? Parang napapagod ka na rin or nagiging weary ka na rin sa kakahintay eh. So, yun lang na may nasisense ko in career yan, in love life. Pero definitely, makakagawa ng major decision dito kasi itong dalawang card na to.
Okay, isa pang na-feel ko pwedeng pinag-iisipan ninyo kung magmo-move away na lang ba, no? Puputulin na lang ba? Tatapusin na lang? Ika-cut off na lang? Para kasing nakabinbin, nakatenge, naghihintay eh. Something na nakabitin with the hangman. Naiwan sa ere. No? Kaya parang merong na-put on hold dito, na-slow down, naka-frozen, suspended, paused. Ang lakas ng element ng paghihintay pagde-decide, no? Kung puputulin na ba, kung lalayo na lang ba, i-continue. Yun lang yung mga nasa-sense ko rito, whether in career and in love life. Leo, reading mo for September 7 to 13, but kahit hindi yung mga petsa na yun mo mapanood dito or lumipas yung mga petsa na yun, is timeless reading din naman to, hindi to mag-expire. General reading only, general messages, pwedeng sa love life mo, in career, in general, no? Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinakaumpisa bago yung mga signs, yung intro na itong video natin sa unang-una. Chariot, Wheel of Fortune, Three of Coins. Oh, you have two major cards. Chariot at saka si Wheel. Ang ganda. Ang ganda na itong dalawang card mo. By the way, Chariot is Cancer energy and the Wheel is maraming signs to eh. Nakalimutan ko ulit. Sorry naman. Okay. Okay, nakikita ko, definitely Leo, whether in love life to in career, nakikita ko rito is you will be rejoicing, you will be very happy because of the success na paparating sa'yo or already na nangyayari na. On the way ka na eh. Nakikita ko is puro pa move forward, dear. Nakikita ko rito may mga opportunities, may offer in love life, in career. Nakikita ko yung mga partnerships, mga transactions, no, projects. Nandun din yung mga opportunity to meet new people, friends, colleagues, mga person na makakapag-build up sa'yo, makakatulong sa'yo sa career mo. Or it could be romantic, no, na mga connections, no. So, nakikita ko yan. Merong offer sa'yo dito. Nakikita ko, ito yung mga pag-move forward mo, ang ganda. In the middle card is the Wheel of Fortune is pagpihit ng magandang kapalaran, magandang pagbabago. Ito na yung moment, ito na talaga yung timing na maswerte ka, na nasa ibabaw ka. Okay, at samantalahin mo tong magandang moment na to in career, in love life, or in general. Nakikita ko with the Chariot card, there is this high possibility na ma-reach mo yung goal mo this week, ma-achieve mo yung dream mo o kung ano man ito, mapuntahan mo yung destination mo. So, for travel, for sure, good news ito when it comes to traveling in abroad man or locally or kung meron ka mang gagawin, pupuntahan, activity. Andun yung progress, nandun yung leveling up, nandun yung positive changes, opportunities for you in love life and career. Okay? And then nakikita ko dahil baliktad yung Ten of Pentacles mo. Dahil baliktad yung Ten of Pentacles mo, hindi na ito sobrang tagal, Leo, kung ako tatanungin. Hindi ka na mahihirapan dito or magpapakatagal pa bago mangyari yan ma-achieve. It's already manifesting in your present. No? And sabi ko nga, OTW, papunta ka na. So, yun lang. Ganda ng mga energies mo. Virgo. Reading mo, September 7 to 13. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, kung kailan man makarating sa itong reading ko, ito ay timeless. General messages, general reading, pwedeng tumugma sa'yo in general, in career, in love life. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-intro, yung umpisang-umpisa, bago yung mga signs, andun lahat ng details. Kunin nyo lang ano yung mga tumutugma sa inyo, ha?
Pag hindi tumutugma, hindi para sa'yo yun. Mayroon kang world card, reversed, 5 of Wands, 7 of Swords upright, 5 Pentacles reversed, 3 of Cups upright, Knight of Cups reversed. Okay, I think this is not a happy week for you, or it could be may disappointment, may failure, like hindi mo, yung failure na tipong hindi mo lang makukuha yung gusto mo, lahat-lahat, or yung pinakagusto mo mangyari. Siguro yun lang yun. Kaya siguro hindi ka magiging ganun ka-happy. And by the way, kailangan mong dumiskarte. Kailangan mong gumawa ng mga kakaibang moves, ninja moves, paraan dahil dito. Okay. So, sa tingin ko, kailangan mo ng kakaibang approach eh. Kasi marami kang kalaban dito ka-kompetensya. So, nasa sayo na kung paano mo, alam mo yun, magiging ahead dito sa competitors mo. In love life man ito or in career ha, Virgo Oh, something here na hindi mo pa kasi siya ma-achieve, di ba? Yan nga yung sinasabi ko eh. Hindi mo pa makukuha yan. So, yun lang. Meron pang hindi pa tapos dito with the world card in love life mo man to or trabaho. No, merong unfinished business, may kulang pa. Basta meron pang kulang na ingredient or something para makapag-move forward, makompleto ito matapos or magkaroon ng closure. So, yun na nga. May mga hindi pa tapos dito sa ayaw at sa gusto mo. May mga kalaban, competition din. No? May mga makikipag-clash sa'yo dyan, makikipagsabayan, etc. O kung sa love life yan, pwede may karibal ka, no? Hindi mo alam. May sneaky energy dito, by the way. Okay? Sa work man yan or sa love, may sneaky. May energy ng person na babalik. Yung umalis, yun ng ghost, ewan ko, baka magparamdam uli, bumalik uli. Okay, good news ito pagdating sa pera kasi ito na yung sign na mag-i-improve na pagdating sa financial kung nagkaroon ka man ng mga setbacks lately financially. Okay. Or yung iba dito, kung halimbawang na-reject kayo at first ay na-applyan nyo, pwedeng ito na yung sign na matanggap na kayo dyan. Magiging okay na uli, yun lang yun. In love life career, may babalik. Babalik yung pera, babalik yung person. Hindi ko alam kung ano pa ibang babalik dyan. Ayan na nga, may pagkikita. No? May pagtatagpo uli, may pagiging together uli. Pwede rin tong social event like gatherings. No? Wherein may mga kasiyahan dyan, celebration, okasyon o events. No? Na wherein may mga makakasama ka ibang tao, may mamimit na yung mga ibang tao, in career yan or in love life, pwede rin may mamit ka. Knight of Cups reversed mo. Okay. Merong energy dito ng hindi susuyuin eh. Alam mo yun? Parang energy ng hindi nasusuyuin, hindi naliligawan. Alam mo, tapos parang ganun. Pero may babalik. O baka hindi interesado to kung sino man to sa inyong dalawa. Kasi nga may magbabalik dyan. Okay? Mga signs, nabanggit ko ba? May earth, may water, fire, air. Lahat ng elements nandun. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, Libra, reading mo for September 7 to 13. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading to. Kung kailan makarating sa'yo to, as long as nagre-resonate. Kung hindi nagre-resonate, ignore, deadma. Ibig sabihin, hindi para sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo, pinaka-intro, yung umpisang-umpisa, bago tayo mag-start kay Aries. Kung interesado ka sa private reading ko. Excuse me, Libra. Nauubo ako sa hika. Three of Cups, World. Uy, Lovers, Gemini. May water, may Gemini, may air na kapareho mo, Earth. Uy, Libra, This is a romantic connection. A partnership.
Whether itong partnership na ito ay magsisimula pa lamang sa'yo, nangyayari na or mangyayari pa lang. Oh, kung ito ay love life, seryoso to. Libra, mahal ka nito. Pipiliin ka nito, soulmate mo to, karmic, whatever. Kakonect mo, compatible kayo, magkasundo kayo in many things or emotionally malalim yung bonding ninyo, yung spiritual connection mo with this person. Friendship man ito, romantic mo. Nakikita ko pwedeng may partnership with Two of Cups sa business man yan or career din or in love. So may Gemini, pwedeng may water. Ang ganda, nakikita ko Libra is pag-move forward sa'yo. This is improvement, transitioning. So yung iba sa inyo dito, kung naghahanap kayo ng better na malilipatan ninyo, ito na yung improvement, ito na yung progression, ito na yung mga from rough to smooth. No? So sa love life man yan, sa career mo, wagi ka. Kita mo yan, meron kang World card. Mukhang meron kang malaking ma-achieve, tandaan mo, major ito. Mukhang major achievement to for you, completion. Something na na cycle na makukompleto mo na eh. And magle-level up ka in career man yan, in love life. Something na matatapos na. Madadagdag na doon sa mga na-achieve mo, di ba? Pwedeng milestone na marireach mo or alam mo na, panibagong trophy, parang ganun. Okay. Wow, this is a period ng abundance, stability, success with the King of Pentacles. So if you're attracting a person or you're about to enter a relationship, nakikita ko na this person is more matured since sabi nga mas better, mas upgrade, di ba? Oh. Career man yan, love life person. Mas better to, mas upgrade to, mas stable to, mas matured, mas successful. Alam mo yun, kung ikaw naman yan, pwedeng ikaw lang din yan. Ikaw to na lume-level up ka. Meron something na nagbago sa'yo na nagle-level up ka rito, may pinagdadaanan ka, nagta-transition ka No? And yung, basta yung sitwasyon mo, relationship mo, yung sarili mo, progress mo sa sarili mo yan. Maganda puro pa forward, paangat, paganda. So, nakikita ko to major changes for you. Success for you. More money, more stability, more love. Meron ditong mga tao na pwedeng, mga tao or person na pwedeng hindi ka nila type. Hindi ko alam anong reason or hindi mo sila type. Merong person dito, romantic ito hindi kung sino man to. Hindi kanya kayang diretsahin o hindi mo siya kayang diretsuhin. Oo, or person na hindi makahindi. Hindi makapag-set ng boundaries, bigay ng bigay, alam mo yun. Whether ikaw yan in person na akademi. Okay? So, yun, matutong mag-set ng boundaries. Scorpio, reading mo, September 7 to 13, pero kahit lumipas yan. Timeless reading to, kung kailan makarating sa'yo. General messages only, pwedeng tumugma sa'yo, in general, in career, in love life, kung lang ano yung tumutugma sa inyo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-intro, yung umpisang-umpisa netong video na to bago pa dumating kay Aries. Doon lahat ng details sa private reading ko. So, mukhang hindi okay itong ibang cards mo rito. Okay, nakita ko lang so far, the Chariot. Okay, may Cancer energy, may mga earth dito, may fire, may air. Cancer, no? Cancer, earth, fire, air. Something about abroad or naghihintay ng big break opportunities. Itong dalawa Pero ka mag-alala, pagdating dun sa dalawang bagay na especially sa pag-abroad, pagta-travel, mukhang okay naman kasi upright. Sa tingin ko, tuloy naman to.
Okay? O yan, specific barko. Baka dito pagsampa sa barko, seaman, no? Or kahit hindi seaman, basta overseas, meron ditong something na favorable naman yung magiging travel nyo or safe or pwedeng tuloy na, no? Maaaring maging successful din naman yung travel na yun. Although meron something dito na hindi mo makukuha with the Six of Wands. So, pwedeng ito ay disappointment for you in career or in love life. Kasi parang you're expecting na makukuha mo yung attention or whatever nitong tao na to, pero hindi mo makukuha yun eh. Pagdating dito, bokya ka. Parang uuwi ka ng hindi mo nakuha yung gusto mo or hindi nangyari yung gusto mo in this situation. Relationship mo to sa career mo. Pwede kasing hindi ka pansinin, alam mo yun. Or masapawan ka ng iba. Oo, parang na-ignore, nasapawan, ganun. Hindi ka kasi alam mo yun, parang hindi ka napansin kasi hindi ka kapansin-pansin or hindi ka nag-stand out, alam mo yun. Lumitaw na hindi ka nag-ano dun eh. Umangat doon sa background kaya, alam mo yun. Pwedeng may choice decision to make dahil itong dalawa. Para kang namimili magde-decide, no? Pwede ka may dalawang options, dalawang path na tatahakin, no? No, 'di ba? Pwedeng dalawang opportunity 'yan. Mamimili ka in career or in love life. Pero kung nako-confuse ka nung una, nakikita ko rito sa Seven of Cups mo, maki-clear out na rin yung confusion na yan. Sa tingin ko, kung nung una, ang dami mong pinagpipilian, mini, mo, maano rin yan eh, masisimplify na lang eh, mas magiging minimalist na lang ngayon. And alam mo na, kumbaga, madidistinguish mo na ano yung priority mo, ano yung mga pampagulo lang dito, sa kung ano yung dapat, no? Something na pagpipilian talaga eh. No, ito, itong tatlong card na to. Okay. It could be na wala ka parang magagawa dito sa situation mo with the Eight of Swords. So, yung iba dito feeling stuck dito sa situation na to or relationship na to. Pero ang ibig sabihin nito kasi, hindi totoong walang way out dito sa situation mo. Pwedeng hindi mo pa lang naiisip sa ngayon, hindi mo pa kasi nare-realize yung potential mo or pwedeng ikaw lang din mismo yung naglilimit sa sarili mo. Pwedeng ano mo lang yun eh. Pwedeng mindset mo lang yun. No? Pero eventually, maki-clear out yan. Kasi ayan, makakawala ka rin dyan eh. Kasi dito, pagdating dito may movement na although hindi mo makukuha talaga yung expectation mo dito sa situation na to or from this person, this relationship. There is the tendency sa Seven of Pentacles na hindi mo talaga makuha yung 100% ng ine-expect mo, especially sa pera, sa business, or sa career. It could be na hindi lahat nung ininvest mo, ibabalik sa'yo. So, expectin mo na yun. So, love life man yan, sa career mo, kung saan in general na lahat nung sinend out mo rito, ininvest mo, emotion man yan, pera, etc. O kung ano oras, pagod, devotion. Hindi lahat kasi yun makukuha mo eh. Kaya siguro yun yung disappointment mo rito. Okay? Sagittarius. General reading mo, general messages for September 7 to 13. Pero timeless reading to kahit lumagpas yung mga petsa na yun. Kung kailan makarating sa'yo. Okay, pwedeng tumugma in general, in career, in love life, no? Kung ano yung tumutugma sa inyo. Panoorin mo na lang yung pinaka-intro, yung pinaka-umpisa na itong video bago kay Aries. Kung interesado ka mag-avail, mag-book ng private reading sa akin. Nandun lahat ng detalye. Kunin na natin to kasi lumalabas. Labas ng labas sa collective yung Three of Cups. No? Maraming signs na may ganyan.
So, makaps to, no? May mga water dito, may ma-earth din. O, lahat ng sign nandito. May air, may earth, pero ma-water and mas ma-water and ma-earth. Oh, may king. And may mga memories, nostalgia. Happy memories, past memories. Oh, baka merong mga binabalik-balikan na alaala. Whether sa childhood yan, whether sa family yan, or sa love life mo, hindi ko alam, no? Sa general reading to, kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Uy, alam mo, lakas sa energy dito ng something na hindi nababalik eh. Oo. Bagamat may mga reminiscing dito, siguro hanggang memories na lang, alam mo yun, parang something na hindi nag-work out in the past and possible na hindi rin mag-work out yan dito sa present, kung love man yan or whatever. Something na this person, hindi mo siya deserve. Oh. Or kung hindi man person yung pinag-usapan natin, general, pwedeng love life, pwedeng person, pwedeng career, no? Hindi ko alam. Hindi mo siya deserve talaga. Hindi, unreciprocated yan eh. One-sided. One-sided. Yun lang, dear. Napipil ko lang dyan, hindi na talaga maibabalik yan. Or hindi na talaga babalik yung person na yan. Ayan, nakikita ko dito, merong isang person dito na meron pa ring special feelings. Pero yung isa kasi, wala eh, hindi siya babalik and wala akong nakikitang mare-reciprocate itong special feelings na to, pagpapahalaga na ito. Whether sa relationship to o hindi. Pwedeng hindi ma-reciprocate sa'yo yun. Kaya, ayan, alam mo, na-expectin mo. Magbigay ka man dyan, magbuhos ka man ng puso mo, effort mo, time mo, devotion mo, tao man yan, relationship o hindi, maaaring hindi mo makuha yun in return. So, alam mo na ha. Maaaring hindi rin mag-work yung partnership dito, o love life man yung career, negosasyon, transaction, meron something na hindi mag-work. Hindi compatible eh, hindi mag-work. Or pwedeng kulang sa suporta ng mga tao sa paligid mo, loved ones mo, kaya siguro. Or pwedeng hindi lang talaga jive, hindi lang kasundo. Alam mo yun, magkakaiba kayo ng hindi nyo feel ang isa't isa yan. Pwedeng ganyan. Sa workplace man yan, sa kung saan man. Okay, so nakikita ko dito is kailangan mo na uling gumawa ng action. Tapos na yung period ng petics, pagpapahinga. Pagiging inactive, ayan, work hard na ulit tayo. O, kailangan mong maging bold, maging assertive with the King of Wands. Okay? Kailangan mong maging dito, confident, malakas yung loob mo, kailangan mong mag-initiate. Kaya nga ito, yung period tapos na yung period ng pagmumuni-muni, pagpaplano, pagpapahinga, recovery. So, back to ka na uli. Back to work, action na uli. Oh. Trabaho na uli, ayan. Pwedeng new projects to for you. Pwedeng may mga bago kang trabaho, gagawin project, makakasama, ayun nga, makakatulong. Pero kasi, sabi ko nga, pwedeng hindi kayo jive nung mga yan eh. Pwedeng hindi mo sila kasundo. Alam mo yun, pwedeng merong hindi makikipag-cooperate. Expect mo na yun. Pero ikaw, nakikita ko, you'll be fine. You'll be able to manage with the King of Wands and you will emerge in this situation successfully. Like King of Wands always do, no?
maabilidad, confident, strong personality kasi siya eh. Okay, so most likely nakikita ko naman na ano to, makikerry bells mo pa rin siya with the King of Wands. Yung project na yan, whatever. Capricorn. Reading mo, September 3 to September 3. September 7 to 13. Sorry, September 7 to 13. Correction, 7 to 13. Pero timeless reading to kahit lumipas yung September 7 to 13. Basta nakarating sa'yo. General messages, general reading only. Pwedeng tumugma sa'yo overall in general, in career, in love life. Kung ano yung tumutugma sa inyo, yun lang kunin nyo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-intro bago kay Aries. Okay, sa umpisang-umpisa ng video na to. Okay, may water, may fire, may Leo, may Taurus or Libra. So, yun, malakas dito, Taurus, Libra, Leo. Uy, mukhang meron kang ano dito ikakatuwa, promise, Capricorn. Ay, meron kang makukuha this week or mangyayari this week na wagi, no? Ito yung gusto mo mangyari. So, for sure, meron kang something na gusto mo na mangyayari, makukuha mo this week. And, ayan, ipagbubunyi mo, ipagse-celebrate mo. Okay? Meron kang something na mapagtatagumpayan dito, 9 of Cups mo, strength card. Something na ma-overcome mo eh. Kasi pag strength card, inner strength yan eh. Yan na makikita ka, fulfilled, happy, complete, satisfied with the strength card na ito ay napagtagumpayan mo, napagtiisan mo, nalampasan mo siya, nakayanan mo kung ano man yan. Career man yan or love life mo, So, nakikita ko rito may mga delays when it comes to yung mga communication, traveling. May mga hinihintay ka messages dyan, mga sulat, phone calls, emails, pagta-travel, mga transaction possible na ma-delay yan. Dito, could be na may mga hassle siguro, bakit may delay. Excuse me. Okay, I think there's not enough passion in this relationship kung love life to. There's not enough teamwork, give and take, passion dito sa person mo. Or pwedeng ikaw yan, pwedeng magkapalit yung energies nyo. Kulang sa init eh. Oo, wala. Parang wala akong nakikitang magandang mangyayari sa'yo with this connection. Or it could be, kung itong week lang na ito pinag-uusapan, I don't think na merong progress this week. I don't think na merong kang mahihintay from this person. Walang-wala talaga. Wala akong nakikitang gana, init, enough para, alam mo yung mag-make siya ng move, makipag-communicate, mag-take action. Wala kang mahihintay with the Empress reversed. By the way, baliktad yung Empress mo, so pwedeng hindi yan abundance. Baliktad din yung 3 of Pentacles mo. Could be na may trabaho dito na, ewan ko, magkaroon ng delay, hindi matapos this week din. So, yung mga ina-expect mo talaga sa Empress, itong na to, meron talagang dito sa ina-expect mo sa career man yan, sa pera, sa love life mo na hindi yan pa. Madidelay pa yan. Makukuha mo yan, pero madidelay eh. So, may pending, may delay dito. Especially sa mga ginagawa sa pera, sa material. Tsaka sa love life din, yun na nga. Sabi ko nga, hindi pa to magpaparamdam, hindi pa magme-make na move, hindi magpapakita. Okay, wala pang gana, alam mo yun. Okay?
Aquarius. September 7 to 13 reading. General messages only, general reading. Pero timeless to kahit lumipas yung mga petsa na yan. Kung ano lang tumutugma sa inyo, then general reading to, pwedeng tumugma sa career nyo, sa love life nyo, or overall in general, kung ano man yung mga yan. Saan tutugma. Kung interesado ka sa private reading ko, Aquarius, panoorin mo na lang pinaka-umpisa nitong video bago dumating kay Aries, nandun lahat ng details. Three of Wands, two. Three of Wands, two. Puro Wands. Oh. Wow, ganda. Ganda ng tatlong card mo. Oops, baliktad yung Six of Swords. Devil card. Capricorn. Capricorn o Aries. Meron ding air. Malakas Capricorn, Aries. Libra sa air. Ooh, merong something like surprise or unexpected. Alam nyo na yung si Tower. Pero alam mo ka mag-alala, success to eh. Success. Oo. You're not there yet, sinasabi ni Six of Swords. Pero paparating ka na rin doon, no? Eh, ito na yung ship mo, ito na yung opportunity mo, magbubukas sa'yo. Andyan ang expansion, growth. Andyan na yung moment na hinihintay mo. Ayan na yung ship na hinihintay mo. Kumbaga, ako naghihintay ka ng opportunity mo. Kailan darating yung barko ko na sasakyan ko? Symbolically or literally. Baka kasi iba sa inyo, naghihintay kayo talaga kailan darating yung barko, yung timing, yung pagta-travel. Ito na yun eh. Okay, nakikita ko na mag-workout yung mga plans mo. Most likely, magiging successful. Hindi most likely, successful yan. You have 3, 2 wands, and 6 of wands. Lahat to success. So, definitely, makukuha mo yung deserve mo rito. Attention, reward, success. Nandyan yung malawak na possibilities for you with the 3 of wands. Nandyan you are entering this. Ayun, you are about to enter something with the 2 of wands. Eh. This is gateway. No? It could be yun yung ito na yung road mo, gate to success, no? Kung ano man yan. Basta. But you're not quite there yet with the Six of Swords kasi hindi ka pa nakakarating. Pero eventually, darating ka rin doon. No? And this will come. Pwedeng hindi mo ina-expect talaga with the Tower. Ang Tower, guys, hindi na naman to laging negative. Pwede naman tong positive din. Uy, hindi mo ina-expect na magiging successful ka dyan, na alam mo yung may mga darating na opportunities sa'yo. In career, in love, no? So, nakikita ko rito, yung iba, pwedeng, hindi pa kayo nakakahanap ng bagong person, ng better relationship. Baka yung iba sa inyo, andun kayo, open na kayo eh. Pero pwedeng hindi pa kayo makahanap ng tamang person. Okay? Pwedeng iba sa inyo, kaka-break up nyo pa lang. Kakatapos pa lang ng isang toxic relationship. And nandun pa kayo kasi sa period siguro ng recovery, no? Alam mo yun, nandun pa rin kayo sa process. Pero at least, nakawala ka na dito sa toxic situation na yan. Love life man yan or hindi. Naglalayag ka na papunta sa better. So, sabi ko nga, OTW ka na. You're not there yet, pero andun ka na sa biyahe. OTW na, di ba? So, yun lang yun. At least maganda pa rin senyales yan in love life mo kung love life yan. Kasi nagkaroon ka na ng realization dito. Nagising ka na with the Tower, the Devil card reverse. So, mabuti naman. Na alam mo na walang magandang patutunguhan tong sitwasyon na to, tao na to, bagay na to, o relationship na to. Na ano ka lang dyan, alam mo yun, yung kalubog ka lang dyan. Maiista ka lang dyan, o-obsess ka lang ng, alam mo na. Basta kasi ito, buti na lang baliktad eh. Kasi nga, ibig sabihin,
Napakawalan mo na yung sarili mo doon, na-realize mo na, tinibag na yan. At least, diba? Justice card reversed. I think merong kinalaman sa mga ano to, legal. Kung halimbawa may mga documents ka pa, baka hindi pa ma-process to mga hinihintay mo, or baka mahirapan ka pagdating sa mga legal na mga requirements, documents, no? Kaya nga siguro not there yet eh, no? Pwedeng kailangan mo pang asikasuhin to. Okay? Pwede kasing hindi favorable time to para sa'yo eh. Medyo alanganin kasi baliktad yung justice card mo. So, yun na nga. Sa una, hindi mo pa makukuha yung deserve mo with the justice card reverse, but eventually, makukuha mo rin yung deserve mo pagdating dito kay Six of Wands. OTW na yan. Okay? Love life man yan, career ha. Pisces, sa wakas, narating na kita at masakit ng lalamunan ko at sumusumpong na yung hika ko. Reading mo, Pisces, September 7 to 13, general messages only, general reading. Pero timeless reading to, kahit kailan mo to mapanood, kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko. Maaaring makaresonate ka overall in general or in career or in your love life. Depende na yan sa inyo kung ano yung nagmamatch sa energies ninyo. If you are interested to avail my private reading, panoorin mo yung pinaka-intro, yung pinaka-umpisa bago pa dumating kay Aries. In-explain ko lahat doon yung mga dapat gawin kung gusto nyo mag-book, mag-inquire ay mag-avail ng private reading ko. Okay? You have Knight of Swords, Judgment reversed. Ace of Cups reversed, Queen of Wands, King of Pentacles. So, divine counterparts. Kaya lang baliktad si Queen. And then you have the Two of Wands at the bottom of the deck. So, meron ka ditong Earth. Itong divine counterpart mo, bongga, oh, diba? Ito mo yan. King and Queen of Pentacles. Oh, may dalawang Queen dito. May Knight. merong isang tao na naiipit siya between dalawang person. Regardless of the gender, ha, wag niyong ibase sa mga itsura nila. Basta meron ditong someone in the middle, pwedeng pinag-aagawan siya, pwedeng may dalawang option siya, pwedeng namimili siya, or meron siyang dalawang kakonek, or meron dalawang jowa, asawa, hindi ko alam. Basta may dalawang person ka deal. Andun siya sa gitna. Yung isang person dito, mas attracted siya dun eh. Malakas ang dating sa kanya nung isa. Yung isa naman is like more on sa material, mas stable, mas practical, mas matured, but this person is more boring compared to the other kung tatanungin mo tong si person sa gitna. So, alamin mo kung saan ka dyan sa pwesto niyan, tatlong yan na tao na binabanggit ko. So, ibig lang sabihin nito, Pisces, kung ikaw yung nasa gitna, ikaw yung may option na mamili. Or ikaw yung pinag-aagawan dito, or ikaw yung may dalawang kadil. Pero it could be na malagay ka sa pwesto ni Queen of Wands, malagay ka sa pwesto ni Queen of Pentacles, hindi ko alam. Hindi ko alam sa inyo, ano ba mga nangyari sa kabuhayan ninyo. Basta, meron lang talaga ditong yung isa kasi, mas successful siya, mas madatong siya, alam mo yun. Mas stable siya, matured emotionally, pagdating sa kabuhayan, ganun din. Yung isa kasi is more on fiery, sexy, attractive, no, sex appeal, chorba. Yun lang yun. But definitely there's stability dito in terms of career and financial for you, kung akong tatanungin mo, pagbabasihan natin dyan. And then nakikita ko dito is fighting spirit ka, lakas ng loob mo with the Knight of Swords. No, you will be sure about something na talagang gusto mo yun, pupursue mo yun, igugo mo yun, susunggaban mo yun. Whether career yan o sa love life.
Pero meron kang mga bagay dito na hindi mo nare-realize, hindi mo na i-consider, hindi mo pwedeng nai-ignore mo or pwedeng in denial ka lang dito about the judgment card kasi baliktad yung judgment card mo. It means na imbis na nagigising ka na or gising ka na, hindi ka pa rin gising dito. Hindi mo pa rin nakikita yung dapat mong makita. Hindi mo pa rin ma-realize yung dapat mong ma-realize dito sa situation na to. And eventually, magigising ka rin. Pwede nga alam mo, aware ka, kaya lang parang okay, you're ignoring or procrastinating. No? Pwedeng ganun. Pwedeng in-ignore mo si Angel Gabriel dyan, turotot ng turotot na pagod na. O, di ba? This could be a wake-up call or alarm na dapat nagising ka na pero hindi pa rin eh. Okay? So, kung saan man tumutungkol yan, general, sa love life mo, sa career mo. Meron ditong emptiness with the Ace of Cups. That's what I felt nung nakita ko siya. Emptiness. Pouring from an empty cup. Wala nang maibuhos. It could be naubusan na ng luha, nasaid na, naabot na yung hangganan, sukdulan. Kung nung una punong-puno yung cup, well, nasaid na. Na-drain, nawalan na natuyot. Pagmamahal man yan, whatever. 2 buwans, may procrastination talaga ako nasisense. Etong dalawang bara mo, may nagpo-procrastinate dito, baka ikaw yan. Or baka merong something dito na nag-aalangan ka, may mga plano pero hindi maisakatuparan, hindi maumpisahan. Kasi baligtad din to, hindi maumpisahan. 'Di ba? Beginning kasi to eh. So yun yung mga na-pick up ko. All signs. Maraming salamat at I love you all. Take care. God bless. Babush.